Yamaha Mio Aerox guys. Siyempre pinagmamalaki na lang ang blue core, at VVA na po siya, variable valve actuation po, technology ng Yamaha. Siyempre liquid cooled na po din yan, Yan. Mio Aerox. So ang kulay niya is race blue kung tawagin niya, So sa halagang 123,000 po, meron na kayong Yamaha Mio Aerox, So ang engine niya is single overhead cam, 4 valve syempre. Naka dual shock na po yun, Yeah, for stable stability din po ng ride niyan. Syempre ang gulong niyan nasa 140 by 70 by 14. So grabe, napaka-jumbo ng gulong niyan, O isipin natin. So talagang pangmatagalan na magiging palit ng gulong nito, depende sa gamit. Siyempre FA yan. Grabe, Yan ang forma ng Aerox. Si Aerox, Check natin yung harapan. Yung harapan niyan ay meron siyang 110 by 80. So lapad talaga siya. Napakalaki ng gulong niya, And IRC brand po yan. And then naka digital na din po ng kanyang instrumental cluster po, Yan. Di po siya keyless, just a conventional key pa rin po siya, Saka ang lapad ng yan, ang upuan. Grabe si Aerox, so lapad, Alam mo, naka-engrave pa yung Aerox, Talagang lagi niyang ini-insist na ako si Aerox. So race blue po ang kulay niyan. So glossy blue, And then meron siyang may pagka-matte dito, Actually pagka medyo naarawan niya, nagbumukha siyang navy. Hindi pa po siya ABS kasi standard version lang po ito, Siyempre ito yung likod niya, signal light niya. Ayan. Stock bulb pa rin. Actually naka-LED siya dito. Stoplight niya. Tapos yung pinaka grab bar niya, ito na, naka-hulma na dito sa pinaka case niya, Sa pinaka cover niya. Tapos LED na ang kanyang ilaw for the headlight. Signal light, stock bulb pa rin. Ayun yung kanyang busina, Busina niya is beep beep, Just ordinary lang din talaga, standard type. So makita-kita naman natin ang lapad ng gulong nito, Kung sanay ka mag-banking dito, sure to, Sure win to. So marami na mga review dito about Yamaha Aerox, pero ito lang yung ating walk around, Saka yung forma talaga ni Aerox, very sporty looks, Parang talagang Yamaha talaga pagdating sa mga design, ando na pagka-Japanese nila, Japanese style, Pagka aerodynamics, ayan, Talagang masasabing napaka-pogi. Masarap siyang pormahan ng mga accessories. Yeah. Yung kanyang switch, ayan. Basic lang, mayroon siyang dito. Fast light niya, high and low switch, signal, horn. Actually mayroon siyang hazard, ang galing, electric start na po siya. Syempre yung kanyang pinaka throttle grip.
Sa handlebar grip, okay naman. Standard talaga na mga goma. Ayan, may bar end siya na kasama. Ayan. Meron siyang visor dito, no. Tapos okay naman ang kanyang seat in a way na naman, magaspang naman po siya, no? Siyempre hindi nga lang siya rear disc brake. Ang angas ng arm niya dito, no? Okay, no? Saka yun nga guys, dual shock siya, so very stable talaga yan. Kahit na mabigat ang angkas mo, no? Kaya talagang pang daily driven, kahit anong road condition, napakatatag niyan. Tapos talagang wala akong masabi sa gulong. Ang lapad ng gulong, no? Jumbo yun eh. Jumbo. Ayan. So yung mags naman niya, kulay ng mags niyan, hindi siya masyadong glossy, pero nasa middle, no? Ang paint niya parang matte siya, no? Tapos ano ba nakalagay dito? Made in Indonesia, no? Talagang mga Indonesian eh, ang galing. So pag tingnan natin yung pinakalikod niya, no, makikita naman talaga natin yung talagang napaka-sporty ng likod niya. Actually pag tinanggal mo to, pag kinat mo siguro yan, no, para siyang mga naka-underneath type, ano. Kaya lang baka hindi bumagi kasi may shock siya dito eh. Pang mga mono shock bagay yun, panigurado. Pero dito talagang very sharp talaga yung pinaka-puwet niya, oh, yung likod niya. Sorry for the word, the puwet. Rear fender niya, okay. So usually ibang scooter meron ditong pinaka-fender niyan, no, pang suporta sa mga putik. Pero ito wala naman. Pero sa design okay naman siguro, baka di na magkasya, no. Pero kung at least dito meron, kaya lang baka hindi na nga talagang aabot, or depende sa gusto na gagawa ng fabricate. Anyway, so 155 engine po ito, no. Kaya talaga naman ang lakas ng power niyan. Tapos syempre masasabi ba natin scooter yan, since yung kanyang pinaka frame iba eh, no. Para siyang semi underbone scooter type, since yung structural frame nito iba, kasi meron siya dito eh. Unlike talaga traditional scooter, wala talaga siya kasi meron siyang floorboard dito, siya wala eh. So may frame pa dito, talagang andun ang pagka-stable ng isang scooter na to, no. Okay. Tapos sa seat niya, no, pagbukas nito, andito rin fuel, eto. So hindi mo na kailangan bumaba pagka makapakarga ka, dyan na siya, buksan mo lang to, no. Okay, so ano pa ba? Yun lang naman guys ang makita natin dito sa Yamaha Aerox. Since marami na rin mga review dito, ito lang yung ating mga first impression, and then walk around dito sa Aerox. So may mga humor din na milalabas na Aerox Turbo, kaya abangan na natin kung na mag-itsura nya. Pero yung NMAX kasi laki ng naging iba niya sa body, no, sa pinaka itsura nya. So baka may konting pagkakaiba lang pagka naglumabas yung turbo, or yun nga, same engine lang, naglagay lang ng something ng maging turbo siya, pero yun pa rin naman. Okay, so Yamaha Aerox po, no.